First timers here? Yeah, first timers. Welcome to Rise Up Church. Rise Up Church is a full gospel church, meaning ang pinag-uusapan lang namin dito ay si Jesus at ang mga salita ng Diyos. So, everything about the gospel. So, this afternoon, ang pag-uusapan natin ay ayun, tungkol pa rin sa pag-aalala, worrying. No? So, kapatid, our topic for today is, ayun na, wala pa rin, total surrender. Yan. This morning, I just had a breakfast ride. Well, gamit ko yung aking malaking bike, big bike. No? So, punta kami ng Lipa. And while traversing yung Startol, muntik ako madisgrasya. Talagang may nag-cut sa akin na Mirage. Hindi ko pinagkwento kay Henry kasi baka magalit sa akin. Napatigilin na talaga ako sa pagmamotor niya. So, muntik ako madisgrasya, talagang yung kahibla na lang ng buhok. No? And then while nagpa-parking na kami, marami nakakita no? Sabi, "Uy bro, muntik ka na doon, muntik ka na mahagip Iba talaga pag BMW yung motor, no? Talagang yung technology na everything. Kung ano sinasabi nila, pero sa puso ko, alam mo yung pinrotektahan ako ng Panginoon Amen! Sabi ko, pinrotektahan ako ng Diyos, sabi ko. Ito kung ano sinasabi nila pinrotektahan ako ng Diyos. So isang simpleng patotoo ko lang kasi kanina lang nangyari. Baka hindi ko maisingit sa kwento we have ilan to, may 6 pages. So 20 minutes per page. So ilang oras? Kalating oras. Hindi, I'll try to, alam niyo naman ako, dalawa pag may gusto ko isingit, gusto ko sabihin ko So, when was the last time you almost gave up? Yan, yung tanong natin sa panimula ng ating talakayan ngayon. When was the last time you almost gave up? Hindi yung punto na po na magpapakamatay Yung para bang sasabihin mo, ay, ayoko na magbukas ng mga Facebook, ng social media, soya na ako, ayoko na lumabas ng bahay, ayoko na makinig ng mga love songs. Ano yung mga love songs ngayon, di ba? Parang ginawa lang para umiyak ka. Di ba? Lahat ng love songs ngayon nasismissing ka. Pag pinakinggan mo, ang goal, paiyakin kayo At saka maging heartbroken. Yung mga love song ngayon. Pakinggan yung mga Beatles, Elvis, no? So, when was the last time you almost gave up on your family? No? Meaning, sa sobrang sakit na ng ulo mo, sa mga anak mo, sa tatay mo, kung ano ng daming problema sa pamilya, gusto mo na lumaya sa pamilya ito. Ano? When was the last time you gave up on your work? Trabaho mo, no? Yung supervisor mo, masungit, no? And then yung parang siya yung mahigpit, pero laging absent, no? Yung mga ganung supervisor, no? So, when was the last time you almost gave up, thinking and worrying about your friendship, no? May friendship ka na mawawala. Akala mo, pangmatagalan na yung friendship, pero hindi naman. When was the last time sa negosyo mo, mga businessman, no? Minsan, nakastay na ako sa blank wall Pag tagtag ka ng problema, I manage my 5 companies, no? Yung 5 companies na yun, si Jared nga, 1 company pa lang, hirap na, sumasakit na. Tignan mo, asan na Jared? Wala. Naging mama bigla, di ba? Di ba? Pero 5 companies, not easy, no? Minsan nakastay na ako sa blank wall, tagtad, lahat ng companies may problema. And when was the last time you almost gave up worrying about your relationships? No? Kung ano yung meron ka ngayon, girlfriend, boyfriend, asawa, ano pa. So when was the last time, ayoko na sa relationship na to. Today is the day that you will surrender yung mga almost gave up na yan. You give it all to God. Bago lumabas ng araw ng church na ito, ng room na ito, lalabas tayo dyan, so surrender natin sa Panginoon lahat ng mga almost giving up na yan. No? And ang topic verse for today, sikat na sikat itong mga Bible verses na ito, nanggaling sa Matthew 6, 25 to 34. Ating basahin. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear.
Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the prey, air. They do not sow, reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all of his splendor was dressed in like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You, O little faith. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Basahin natin sa Tagalog. Sa magandang balita Biblia, mas maganda pakinggan eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinimin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa sa mga pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Masdan nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisang pag-aalala? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karakayaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon, at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kaliit na inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ng lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay biglang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Magdasal po tayo, Panginoong Jesus, Heavenly Father, we pray for today, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. Lord, salamat po sa araw nito, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, to be able to study your word, Lord. Kayo po ang magsalita sa harap na ito, hindi po ako, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay. So, isa ito sa itong Matthew 6:25 to 34, ito sa mga part ito ng Sermon on the Mount ni Jesus. So, ano pa ang ating Panginoon mismo nagsalita nito? No? So, I have here a 4 steps to win the battle over worrying. No? So, meron tayong 4 na pag-aaralan. 4 na steps lang, maikli lang ito. Una-una, sabi sa verse 27, basahin natin ulit. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Oh? Understand, una-una, first step to win the battle over worrying, unang-una, understand that worry won't change everything. Wala makakapagpabago. No? Sabi sa 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? No? Sabi nga sa kantang, don't worry, be happy. Di ba? May kantang ganun. Every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Kung ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, wala ka nang magagawa eh. Di ba? Hindi mo kailangan na mag-alala. Worrying doesn't change anything. Lalo na hindi mo hawak ang isang bagay. No? Sa mga bagay, yan ang rule ko sa sarili ko eh. Pag hindi ko na kaya yung sa tingin ko, pag pinaral ko, hindi ko. At ulit na sa gobyerno, may magagawa ka ba? Nagka-COVID. Nagka-lockdown. May nagawa ba tayo? Wala naman tayong magagawa dun eh.
Ilalaktan talaga, di ba? Kahit magayayaw-yaw ka dyan, walang mangyayari. So worrying doesn't change everything. Mangyayari at mangyayari. Lalo, wala kang hold sa mga pangyayari. Sa mga mangyayari. No? We worry too much over things we don't have control. Hindi dapat eh. You should not worry about things na wala kang control. Kung kaya mong gawin, like, wala kang kakainin ngayong araw na to, that's the time na pwede kang kumilos. Di ba? Ano gagawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Di ba? Para kumita. Maghanap buhay ka. Yun yung mga bagay na pwede ka mag-worry. Ano gagawin mo? Mag-worry ka sa kapaghanap ng trabaho. Pero yung mga bagay na wala kang hold, huwag ka na mag-alala. So, once you're encountered with trouble, no? Once you're encountered with trouble, so ako ng base na pag-aaralan natin yung worrying, and mamaya yung surrender. Worrying muna tayo ngayon. How do we force, kasi we cannot surrender. Hindi ka naman pwedeng hindi mo naman pwedeng surrender ang buhay mo o ang oras mo kung hindi mo na alam kung paano labanan ng worrying. Di ba? So mamaya, pag-uusapan ng surrender. Mamaya ito muna alam nyo, nagkakaproblema din kami. Recently, our Facebook page with 210 followers, 210,000 followers na, yung Herbie's Catering main page, na unpublished. No? Alam nyo, hindi ako pinatulog ng halos ilang oras, halos sa gabi, hindi ako pinatulog eh. Pero tamang-tama nga itong message na ito eh. Sabi ko, that happened siguro mga 5 days ago na. So yung main page namin, which has 210,000 followers, got unpublished. So kung hanapin mo siya sa Facebook na yun, hindi siya lalabas. No? Ang negosyo namin nandoon. Bukod sa TikTok at saka Instagram. Doon kami nag-a-ads, doon kami nag-boost, doon kami kumikita, doon kami nakakahanap ng mga customer. Ina-unpublish. Alam niyo yung worry ko? Ano magagawa eh? Kukontakin ko na lang. At simula nang tinigilan ko na mag-worry. Thank you. Ito yung message mo ngayon, sakto. Stop worrying. Wala naman akong magagawa eh. Di ba? Pumunta sila Herbie sa Taguig. Nakita nila, building lang, hindi na sila pinapasok. So wala kang magagawa. Beyond your control, wag mo nang problemahin, wag mo nang alalahanin. So sabi ko, bahala ka na Lord. Bahala ka na sa page namin. Bahala ka na sa benta namin. And praise God, kahit na-unpublish yung page namin, maganda pa rin yung benta namin. Amen. Maganda pa rin, praise the Lord. Palakpakan po. Kasi I stopped worrying. Kasi wala na akong control eh. Sabi ko, wala na akong control. Nakakaka ba yun? Siguro kung ibang tao yun, talagang may stress sa tanong na. Pero ako sabi ko din. One night lang. Hindi ako pinatulog na isang gabi. Hindi kinabukasan sabi ko, okay na Jewel, just report mo na lang, follow mo na lang. Pero ayoko na mag-alala. Kasi pag nag-alala ka baka, ilang araw ko di makatulog, di ba? So, isang negosyo lang naman yung pinaproblema ko. So, pag wala kang control, huwag mo na siya masyadong problemahin. Okay? Amen? Amen. Kasi worrying takes out your focus. Pag nag-worry ka sa buhay, tingnan mo, pag masyado ka nag-isip, inantad mo na pag-iisip mo. Lahat ng mga problema mo, sinaksak mo sa utak mo, lahat. Inaraw-araw mo, oras mo yung pag-iisip. Yung focus mo na pumasok ng trabaho, nawawalan ka na. Yung focus mo na magpatakbo ng negosyo, nawawalan ka na ng focus. Di ba? So you should stop worrying. Understand that worry won't change anything. Walang mangyayari. No? Pangalawa, sabi sa verse 34, learn to live one day at a time. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. No? Sapagkat ang bukas, ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Take it one day at a time. No? Sabi ko nga, okay, patotoo lang, ayaw ko na nagpaplano eh. Ayaw ko na nagpaplano. Para bang, pag pinlano mo, nawawala yung essence ng lead me Lord eh.
Ganun. Pero sometimes, yeah, planning is important din. No? Naalala ko yung pag nagbabiyahe kami ni Herbie, nagta-travel kami niya, gumagala kami niya sa ibang bansa. Tanong niya siya, hindi kami gumagawa ng itinerary. Yung iba, di ba, pag nagbiyahe ng Japan, Tokyo, Hong Kong, 6 months before ginagawa ng itinerary. Kami, pag nandun na, saka palang gagawa ng itinerary. Huwag niya kami gayahin. Kasi nagkakaproblema kami. No? Magkakaproblema kapag hindi mo pinlano. Kaya planning is important pa rin. Pero we have to live one day at a time. No? Ipasa mo kay Lord ang burden ng buhay mo, ng pag-iisip ng future mo. Amen? One day at a time lang. Bukas ang gagawin ko. Kasi sabi ng Panginoon, kaya ka, huwag niyong alalahanin ng bukas. Sapagkat ang bukas mag-aalala sa sarili niya. Kaya nga minsan, di ba, iisipin mo, lalo kung home builder ka, meaning parents ka, may pinapakain ka, may pinapaaral ka, ano na naman kaya kakainin natin bukas? Saan kaya kami kukuha ng pamasahe ng mga bata? Saan kaya kukuha ng panggatas ni baby? Ganun eh. Di ba? Ganun tayo eh. Saan kaya kukuha ng pambayad ng mga dapat kong bayarin, mga bayarin ko? Ganun tayo eh. Di ba? Pero ang Panginoon sabi niya, huwag mong lalahanin yung bukas. Huwag mong lalahanin yung bukas. Mahirap gawin yan, pero yan ang sabi ng ating Panginoon, ipasa mo kay Lord lahat ng burden. Ako, pag may problema ako, bukas, bahala ka naman. Negosyo mo to, di naman akin yan eh. Itinuro mo sa akin na stewards lang ako, tagapangalaga lang ako niyan. So kung tagapangalaga lang ako niyan, ikaw talaga may-ari niyan. Hindi ipapasok ko sa iyo yung problema. Amen. Di ba? Amen. Sa'yo na yan. That is when you become, dependent on the Lord. That is when you become, or you start worrying. You lessen your worries. Amen? Sabi sa Psalm 68:19, praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. So biblical yan. Hayaan mong Panginoon magdala ng burden mo araw-araw. Huwag mo suluhin yung problema mo. Amen? Pangatlo, sabi sa verse 32, believe that God will take care of our needs. Alam ng Diyos ang needs natin. 32, hindi ba mga hindi na nababahala tungkol sa mga bagay ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So hindi nyo pa man sinasabi, alam ng Panginoon, ang mga kailangan ninyo. No? But you just have to ask. Sometimes kulang tayo sa asking. Alam niyo ba ako, ang attitude ko, demanding ako eh. Demanding ako sa Diyos. I do not. Bakit? Sumusunod naman ako sa Kanya. Magiging masunuri naman ako. Lilingkod ako sa Kanya. Bakit hindi magbibigay ng Diyos yung hiling mo? Amen? Amen. Bakit hindi bibigay ng Diyos ang daily needs mo? Basic needs mo? Amen? Amen. You just have to ask. Minsan kulang tayo sa asking. Kasi minsan nananangan tayo sa ano natin eh, kalakasan natin. Para makabili ako ng isang bagay, kailangan magtrabaho ako. Di ba? Ganun tayo. Ito yung way eh. Para makabili ako ng isang bagay, kailangan magtrabaho, magsikap ako, magsikap. Magpakapagod. Ganun. Para mabili ko yung isang bagay. Pero alam niyo ba, isang sekreto ko, demanding ako kay Lord. I don't work hard. I don't work smart, but I pray hard. Dahil kung sinasabi yan. Konting work lang. Konting work lang ako eh. Mas damihan yung work para sa Panginoon. Seek ye first eh. Unahin nga natin yung kaharian niya eh. Amen? And then si Lord na bahala sa'yo. Bibigyan niya lahat sa'yo eh. Eh ano? Ngunit higit sa lahat ay biglang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo lahat ng mga bagay na kailangan mo. Napakasimple eh. Alam niyo ba yun?
isa ito sa pinakamasikat na Bible verse and we will go on to that. I just had a fellowship. Nagkaroon kami ng sit-down fellowship ng mga kasama ko sa Brothers in Christ, yung motorcycle na yun. Pinag-usapan namin, so sabi ko, hindi sila ng advice, paano mo ba ginagawa bro? Paano maalwan sa'yo lahat? Nabibili mo mga gusto mo? Ang tagal ko sumagot, sabi ko, simple lang naman eh. I ask! Ask and you shall receive it. Amen? Minsan naisip niyo ba, hindi kayo nag-ask minsan? Kasi trabaho tayo ng trabaho eh, di ba? Trabaho ng trabaho. Negosyo, para makabili ka ng isang bagay. Konting work lang, then ask. Yun yung sikreto ko eh. Konting work, ask. Pero damihan mong work para sa Panginoon. Siyempre, unahin mo nga eh. Amen? Amen. Ask. And it shall be given to you as well. Pag-uwi niyo, anong kailangan niyo, hingin niyo sa Panginoon. Adrian siya. John 3:16. Yeah? Conditional dito ang mapagmamahal ni Jesus. Conditional eh. Yung situation na to conditional. Meaning, abay, hanapin mo muna ako. Hindi ako mahanap sa'yo. Sabi ng Panginoon. Hanapin mo ko. Kaya yung pagkakataon nandito ka ngayon, first timer ka, first time mo makarinig ng ganito salita, hinahanap mo si Jesus. Pag hinanap mo siya, lalapit siya sa iyo eh. Di ba? Amen? Amen. Hanapin mo muna ako. Seek, and then you will reap what you seek. Seek what you sow. Ibig sabihin, pag nahanap mo na ako, doon na. Doon mo na matatagpo ng Panginoon. Share ko sa inyo yung wala ng bata kasi kami talagang nabuhay kami sa talagang mahirap kami noon. Yung nanay ko talagang grabe ang hirap niyan sa amin. Napakahirap namin to the point na talagang walang-wala kami. Bahay namin siguro ito na, itong stage. Diyan na kami lahat. Sala, sofa, CR, diyan na lahat. And imagine, 7 kami. Tapos minsan may makikitulog pa sa amin. Galing ibang probinsya. Gano'n kami kahirap noon. Pero hindi ako bumitaw sa Panginoon. Mula nung bata ako, hindi ako bumitaw sa Panginoon. Alam ko, naniniwala ako eh, Ecclesiastes 3, there is time for everything. May time para sa lahat. Hindi man ngayon, kasi ako, kailan ba namin naranasan lang itong mga karangyaan na ito? Kailan man eh. Pero during that time na hinihintay ko yun, medyo na parang naiinip na rin ako eh. Kailan po ba? But at the age of 39, sinimulan ni Lord ang pagkilos sa buhay ko. Kasi inaral ko rin eh. Kailangan kasi aralin mo rin how to deal with your father. If you don't know how to deal with your father, with your parents, ay wala. Hindi mo alam kung paano hulihin ang kaliti ng Panginoon. Alam niyo paano hulihin ang kaliti niya? Ay pangitiin mo siya. Paano mo siya mapapangiti? Paglingkuran mo siya. Maglingkod ka. Umatid ka muna dito kung bago mo kinikilala ang Panginoon. Jesus, atid ka dito. Tsagain mo lang. And your time will come. Darating ang panahon, ipapakilala sa iyo ang Diyos. Ito ako. Ito ako eh. Dapat noon pa, kaso mabagal ang growth mo sa akin. Kasi paminsan-minsan, nag-i-sway ka, dito mo na, attend ako kaya bukas o hindi na muna, pupunta muna ako sa tropa ko, masarap kasi yung mga kasama mga tropa ko, masasaya doon. Yung mga tawanan namin talagang grabe, sasakit ng panga ko eh. Di ba? Sasakit ang panga. Doon kaya ako sa sasakit ang panga ko o doon sa malululuhati ang Panginoon? Saan kaya ako? Minsan-minsan gaganong ka, di ba? Doon na lang ako. Saya dito eh.
Pero ginawa ang linggo, kaya nga ang pahinga eh. One day. Ultimo ang Panginoon nagpahinga ng isang araw eh. Kaya ikaw magpapahinga ka rin. Ialay mo sa Panginoon ang oras mo. Since olden times, ancient times, ganun na yung procedure eh. Ngayon, iniiba lang ng mundo eh. May mga call center na kasi. May mga duty na ng linggo. Pero dati, sarado lahat ng establishments. Walang bukas. Sarado, pahinga lahat. Ultimo baka, nagpapahinga. Ultimo mga asno. Pero binabago ng mundong ito eh. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Huwag kang sumunod sa pattern ng mundo. Ibalik mo sa dati. Ano ba yung unang pattern? Kada linggo, isang araw sa isang linggo, itaalaan mo sa Panginoon. Ayun ang dapat eh. Hindi naman hinihingi ng Diyos na araw-araw na sa church ka. Isang araw nga lang, 2 oras nga lang eh. Di ba? Amen? Nagmamadali ka pa umalis, di ba? Kasi may kakainan pa kayo mamaya. Ouch ba? Ouch? Kailangan may ouch. Otherwise, I'm just teaching here. So what do we have to do? We stop worrying and surrender. This is the surrender na. Muna ako ng kape. Sorry. Stop worrying and surrender. So itigil na natin ang pag-aalala, pagkabalisa. So from this moment on, ititigil natin yung pag-isip sa mga bagay-bagay. No? Ibigay ko na nga example yun eh, di ba? Hindi na ako madisgrasya kanina. Pero sabi ko, nung pag-uwi na ako, bumagal yung takbo ko. Bumagal talaga yung takbo ko. Parang nagkapobia ako. Di ba? Kasi muntik-muntik na talaga ako eh. Pero sabi ko, sabi ko, hindi ako pababayaan na Panginoon. Kasi when you worry, di ba? Kaya dapat, yung mga ganitong usapin, pag-uwi sa bahay, practice nyo agad. Tigilan na pag-worry. Kung nag-worry sa mga bayarin bukas, na overdue na, kikita na ng interest. Tutubo na ng interest, huwag mo isipin yan. I stop worrying about that. Amen? Amen. 5 things to let go. Ito na, control na ito, itong surrender na pag-uusapan natin. 5 things to let go this 2024. In order to surrender everything, you have to let go of things. Unang-una, control. Let go of control. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Huwag, hayaan mong Diyos ang magtimo ng buhay mo. Nung sinubo mo ang buhay mo sa Panginoon, hinabi mo sa Kanya, Panginoon, Ikaw na magtimo ng buhay ko. Ikaw na bahala. Ikaw na maging, takpan mo na lang ang mata ko, ikaw na magtimo ng buhay ko. Pero ano nangyayari? Wala eh. Yung isipin pa rin, yung mundo pa rin. Yung pa rin na nagpapatakbo sa atin. We have to let go of control. When we surrender our lives, we ask God for control eh. Ito yung pinasabi ko kanina eh. Bago pumasok ang New Year, nagka-problema kami sa yung negosyo, nagka-problema on taxes. Nagulat ako, ginising ako ni Herb na isang araw, Daddy, magbabayad tayo ng kalahating milyon in taxes. Ha? What? Kalahating milyon. Pero alam mo, pag mahal mo ang Diyos, aayusin ng Diyos ang lahat. According to your favor. In favor of you. And I stopped worrying again. Sabi ko, ayoko na mag-worry, Lord. Kalahating milyon. May pabayad naman. Ang problema, parang hindi naman ganun yung kinita namin kalaki. Parang ganun kalaki ang bayaran namin kalahating milyon. So, sabi ko, Lord, ano mong bahala? Sabi ko, kung anong dapat i-declare nyo.
cut the story short, may naiayos naman nila Herbie. May mga gumamit siya ng mga tao na para maiayos yung problema namin. Sakit ang ulo ko na ilang araw din. Pero ang sabi ko, if you let go of control, kasi alam mo mahal ka ng Diyos, di ba? Anak ka ng Diyos. O Romans 8:28, mahal mo ang Diyos. O, di ba? And we know that for those who love God, all things work together for good. Mahal ko ang Diyos So, aayos lahat yan. O? Pag mahal mo ang Diyos, aayos lahat in your favor. Tayong mga Kristiyano, ayaw kong ginagamit yung yung salitang blessed. Pinagpala. As much as possible, parang lagi kong ginagamit, highly favored tayo. Bawa, mag-a-apply ka. Katingin mo, hindi ka matatanggap. May manauna sa'yo ng mga 10 pa mas qualified sa'yo. Pero dahil anak ka ng Diyos, Romans 8:28, pag mahal mo ang Diyos, everything will turn out for good. Di ba? Magugulat ka na lang kasi ikaw papaboran sa lahat. Ganun yun. And it happened a lot of times sa buhay ko. Siguro kung ikukwento ko kulang isang linggo, yung mga bagay, pagkakataon na nagpakilala sa akin ng Panginoon dito sa Romans 8:28 na to. Pag mahal mo siya, highly favored ka. Highly favored. Kaya hindi mo dapat parumimahin. Pangalawa, let go of worries. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Tanggalin na natin yan this 2024. Kasi tatanda ka lang, kaka-worry. Diba? Tino mo gawin mo. Hindi ka mukhang matanda, hindi ka nag-worry, no? Sabihin mo. Hindi ka mukhang matanda, hindi ka siguro nag-worry. Uy, totoo yan. Marami akong kilala, my age. 42 na ako Diba? Nakakatanda kasi yan. Dapat hindi masasalibin sa mukha mo yung edad mo. That means hindi ka masyado nag-worry. So from this moment on, dapat mag-backwards yan. Kasi Lord, marami akong inisip ngayon, bahala. I use the word bahala Bahala. Hindi ko kaya. Sabi, nag-worry, tapos may high blood pressure pa ako. Wala na. Di ba, negosyo mo, may anak ka pa mga mababait, di ba? Mabait naman yung mga anak mo. Kapi, di ba? So, tatanda ka. Dapat pa-reverse tayo. Dapat pabata tayo, di ba? Amen? Gusto niyo ba yung ganon? Yung 45 ka na, mukha kang 25? Wow! Praise the Lord. Mahirap alisin ang worries, lalo at pera at buhay ang issue. Totoo yan. Mahirap alisin. Parang yung sabi ko sa inyo, I preach here. Pero sometimes when it happens to me, nag-worry din ako. Pero I hold on to the promises of Jesus. Kapit ka lang. Kapit ka sa Panginoon. Wala kang kakapitan. Panoorin niyo yung Jesus Revolution. Sino nakapanood? Jesus Revolution sa Netflix. Dami problema ng mga kabataan pa na noon. Yung may mga nagsasaliksik sila. That was set in the 70s yung hippie era. Mga hippie. May mga umabot pa dito ng 70s, 1970s. Meron, di ba? So, panoorin nyo, and you will see that yung mga during that time, daming problema. Alam mo yung simple-simple lang yung mga kabataan that day. Naghahanap sila ng
sagot sa mga tanong. Naghahanap lang sila ng mga sagot sa mga tanong. Pupunta sila, makikinig sila dito kay sinasamba si Satanas. Pag may makikinig din sila dito, pakikinggan nila ito. Ganun lang sila eh. Mahirap alisin ng worries. Lalo pera at buhay mo. Totoo yan. Pag pera problema, anong ginagawa natin? Talagang, alis mo na tayo eh. Hindi tayo makatulog, no? Dahil mo nang iniisip, gusto mo na magnakaw, gusto mo mandugas, gusto mo na mag-hold up, di ba? Yung mga ganun tao, they resort to that. Because they're falling into temptations. When you're in dire situations, sometimes you fall into temptation. But we have to follow Jesus. Kailangan natin sundin yung sinabi ng Panginoon eh. Naunahin mo ako, huwag ka na mag-alala. Huwag mo na lalahanin yung mga yan. No? During the Sermon on the Mount, isa yan sa mga tinuro ni Jesus. Kasi malamang isa yan sa mga issue ng mga tao noon. Marami na kasi ang sumusunod kay Jesus noon. At marami na nun, di na nagtatrabaho. The feeding of the 5,000. Ang ilan doon, di na nagtatrabaho. Sumusunod na lang kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, yan sila. Huwag niyo lalahanin yung bukas. Pagkain, tatlong basket, nag-iilang basket. Dozens and dozens of baskets of food. Amen? Pangatlo, in this 2024, you have to let go of money. Worrying about money. Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Sabi sa Hebrews 13:5. Keep your life free from the love of money. Alam mo, mali yung kasabihan din eh. The money is the root of all evil. Mali yun eh. Mali. The love of money is the root of all evil. Importante po ang pera. Pero yung pagmamahal dyan sa pera, pag yan minahal mo, ayan, isa Satanas. Pagmumula na yan ng kung ano-anong isipin mo. Amen? When we are starting up ni Herdy, nung nagsisimula kami mag-asawa, tira lang talaga kami, nagre-rent lang kami ng isang maliit na, ito kalaki lang yata. Bayad kami ng 1,000 sa isang buwan. Pero never namin pinagtalunan ng pera. Yan ang rule namin sa pagsasama namin. Sabi ko, Mi, ayaw ko pinagtalunan natin pera. Kahit anong mangyari, we don't worry about money. Napakawalang kwentang dahilan pag nag-away kayo tungkol sa pera. Kasi ang pera pwede gawin eh. Di ba? Yung relationships, masisira mo, ay mahirap yun. Mahirap establish yun. Maraming magkakapatid, magkakamag-anak, nasira sa pera. Di ba? Nasira. Mula magkabata sila, magkakasama sila, lumaki sila sa hirap, naging mayaman sila hanggang sa naghati-hati sa yaman, ayun, nagkasira-sira ang pamilya. Di ba? Kaya nga sa mga family reunions, di ba, panay ang away. Pinag-aaway ang lupa. Sa ari-arian ng mga magulang. Buti noon, tayo na, wala tayong lupa. Sabi ng nanay ko, buti na, wala tayong lupa. Wala po talaga. Wala rin kaming bahay. Wala rin nga kaming TV. Ganun po kami kahirap nung bata kami. Oh? Nagkaroon kami ng TV isang beses. Black and white. Nawala pa yung pihitan. Ang pinapipihit namin doon, plies. Pag nawala yung plies, magagalit tatay ko, aawain na kami lahat. Ganun po, kahirap kami. Nung nagsisimula kami ng But, I choose to obey God and be a servant. Mas pinili ko maglingkod sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, kapit lang kay Lord. Sabi ko nga, hindi pang matagalan niyang nararamdaman niyo ngayon, nararanasan niyo. Time will come. Dati,
Pupunta kami niya ni Herbie sa isang event. Nakamotor kami. Hulugan yung motor. Yung pangit talagang mura yung motor lang. Kasi sa akin, pupuntahan namin yung kliyente. Dahil naghahabol kami ng benta. Kasi wala na kami pambili ng materyales. Ng ingredients. Maalala ko yun. Tapos may nakakita sa amin, schoolmate ko. Para na, ko sa sarili ko, yung naramdaman mo rin yung awa sa sarili mo. Kasi alam ko naman matalino ako. Alam ko madiskarte ako. Pero bakit Lord, ganito pa rin ako? Pero you know what? Hindi naman ako nag-question ng ganito sa Panginoon. Nasa isip ko lang yun. Alam kong darating ang panahon ko. I just choose to believe in Him and worship Him. Amen. Amen? Alapahan natin, Panginoon. Huwag na titigil sa paniniwala sa Panginoon. Medyo mahirap man ngayon, pero talagang... Pangapat, let go of relationship. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? If ayaw na sa'yo, unang-una, if ayaw na sa'yo, in order to surrender, top 4 things, pang-apat na bagay na i-let go mo this 2024, relationships. Pag ayaw na sa'yo, huwag mo naman ang pilitin. May mga kamag-anak ako, na-infant ko na. Ayaw na sa akin eh. Huwag mo na ipilit. May kaibigan, love life, nililigawan, hirap-hirap ka na. Na-out of focus ka na. Bitawan mo na. Saan katutak na yung prayers mo? 30 years ka na nagpe-pray para sa love life na yun. Bitawan mo na ngayon. Grabe naman, 30 years na. Hindi ka pa sinasagot? Amen. Sayang ang oras. Some friendships and relationships don't last because God wants it that way. Yan ang isipin mo minsan eh. Baka naman ayaw talaga ni Lord. Ayaw ni Lord na lagi mo kasama mga tao yan. Ayaw ni Lord na magkaroon kayo ng relationship na yan. Because He loves you. Mapapariwara ka sa tao na yun. O magkakaroon kayo ng problema ng tao na yun. O magiging iba ang landas mo pag napunta ka sa tao na yun. Amen? Amen. Because God wants it that way. Ayaw niya. Kaya huwag mo na ipilit. No? Iwas toxic din tayo. And then panglima, yan, malapit na. Bilis ko tinapos ha. Panglima, let go of your future. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Living in the future robs us from the joy of today. Totoo yun. Pag pinaplano mo yung buhay, dati kasi ganun, di ba? Pag ini-interview ka, what do you want to become 5 years from now? Sabi mo, I want to replace you. I want to be this and that. Pero para sa akin ngayon, ayoko na magplano ng 5 years ahead. Hindi ko na-enjoy yung buhay. Pag meron akong impression sa sarili ko, dati kasi, sabihin ko, 5 years from now, ganito na ako. 5 years from now, ganito na ako. Ayoko na ng ganun. Kasi you rob yourself of the opportunity to enjoy day-to-day ng buhay mo. You stop and pause. Enjoy mo sarili mo. Enjoy it with your family. Mga anak mo, kausapin mo, lambingin mo. I-treat mo sa labas, kausap. Sino pa? Mga parents mo. Di ba? Mga parents. I-treat mo sa labas. Lagi ko pinitreat yan. Ngayon, demanding na. Gusto Hong Kong. Hindi, dadali kita sa Hong Kong. Promise. Oo na, sama ko. Di ba? We need to totally surrender our future to God. Total surrender. Panginoon, Ikaw na humawak ng buhay ko. Hindi ko na kaya ito. Ayaw ko na nagpaplano ng 5 years ahead. Hindi ko ma-enjoy yung
future ko ahead. Yung kinabukasan, yung bukas. Kasi ang plano mo, 5 years na eh. Pero yung bukas. At dahil doon, pressured ka na. Ayan na. Since meron akong, sabi nga meron akong binasa libro dati, begin with the end in mind. Anong book yun, Jared? Ayan, basta yun. 7 Habits of Highly Effective People. One of the 7 habits of the highly effective people is begin daw with the end in mind. So, sabi ko, so ginawa ko yun. So 5 years from now, meron na akong 50 million in assets. Dinivide ko yun, ilan yun? 5 million per year. Di ba? 5 million per year. Tama ba? 10 million per year. So, kailangan ko kumita ng 1.2. Tapos, daily in-convert ko. So, ganun din ay kakayod mo. Di ba? Pressured ka na. Super pressured ka na. Ayun na. Hindi ka na-attend ng church. Hindi ka na magsisilbi sa Panginoon. Kasi bakit? Di ba? Kasi bakit? Meron ka naman eh. May plano ka na eh. Kasi hindi mo sinusurrender sa ang buris mo sa Panginoon. Ang buhay mo sa Panginoon. Yung control niya sa buhay mo, wala na. Kasi bakit? Ikaw na yung sarili mo. Ang sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow, hayaan mo sila mag-worry sa'yo. Kaya ako ngayon din. Mag-pressure lang ako. Hindi ko na may enjoy yung oras ko with my kids, with my wife, with my family, and with what? With the ministry of Jesus for Jesus. After watching Jesus Revolution, alam nyo, panoorin nyo gusto ko umakit ng mga bus eh. Gusto ko mag-preach sa bus. Why not? Di ba? Wala nang gumagawa ngayon eh. Nung bata ako, nakakita ko niya, akit ng bus. Yan, mag-preach. Ang problema, after that, hihingi ng pera. Paano ko mag-preach eh? Sa bus, after watching Jesus Revolution, 70% of the movie I was crying. Kasi although nagsiserve ako sa Panginoon, dito ka, nasa church ka, you're involved in the ministry, pero nung napanood ko yun, wala eh. Zero. Parang wala akong ginagawa. Pakiramdam ko wala akong ginagawa. Kulang ang ginagawa natin para sa Panginoon. During those days, ng mga panahon niya. So in conclusion, hayaan natin, Panginoon, kumontrol ng buhay natin. Don't worry too much. Pag uwi mo ngayon, habang ngayon may iniisip ka ng mga lalahanin mo, tanggalin mo sa isipan mo yan. Isipin mo yung mga narinig mo ngayong araw. Susurrender ko lahat sa Panginoon. I will lose control of my life in replacement of the will of Jesus. Di ba may kantang Jesus take the wheel? Ayun yun eh. Jesus take the wheel. Siya na magte-trend ng buhay mo. Yun po ang meaning nun. Huwag ka masyado magmarunong sa buhay mo. Kasi nakatalaga na ang buhay natin. Nakatalaga na ang buhay natin. Kahit ano gawin mo ngayon, yan na yun. Nakatalaga na ang buhay natin. And lahat ng anak ng Diyos, ay ano? Ay maghihirap? No, amen. Hindi tayo maghihirap. Tapos na yun. Tinapos na ng mga alagad ni Jesus dati yung paghihirap nila. Kaya nga we are living under the new law. The New Testament. Gusto ni Jesus, ayan nga, tanggalin mo na yan, mga worries mo, surrender mo ang buhay mo sa akin. If God wants you to be rich, He will make you rich in an instant. If God wants to heal you, He will heal you in an instant. Pero lahat yan comes in His time. Lahat yan mayayari in His time. Kaya ako naniwala ako in His time talaga eh. Lahat in His time. Wala man kayo ngayon yan. Wala
kayong anak, wala kayong kung ano pang mga wala kayo. Wala kayong girlfriend, wala kayong boyfriend, wala kayong asawa. In His time, mangyayari yan, but you have to ask. At huwag kayong mapagod na makipag-usap sa Panginoon. Kulitin nyo na ng kulitin. Lord, pinag-pray ko sa iyo. May 20, hindi pala, May 1999 ko pa pinag-pray sa iyo. Love life. Hanggang ngayon, Lord, wala pa. Kulitin mo lang si Lord. Mapapagod din sa iyo. Bibigay din ni Lord yan. So, conclusion, surrendering control is a daily moment-by-moment choice. No? Like every discipline in life, we must learn to surrender and give it to God. Alam niyo ba, the enemy seeks every new day to cloud our minds with worries. Ginagamit ni Satanas yan. Di ba? Ginagamit ni Satanas yan. Yung worries, doubts, and fears. The devil wants there to be no room left for God in our lives. Tatantalin niya ng problema ang buhay mo. Para ano? Makalimutan mo na siya. At minsan, tatantalin din niya ng pagpapala, blessing. Para ano? Makalimutan mo na rin siya. Di ba? Pag naging artista ka, sisikat ka na. Araw-araw guesting mo sa ano, wala ka ng time sa Panginoon. Problema. So, ang galing ni Satanas, di ba? Blessing, gagamitin niya. Diba? Abundance, gagamitin niya in the form of abundance. Financial abundance. Pero gagamitin din niya, pag nagmumblema ka, gagamitin din niya para matatad ang isipin mo, para hindi ka na mag-isip ng Jesus, Jesus. Wala na yan. Isipin mo muna yung panggatas ng anak mo. Diba? Gagalinin ka pa ng asawa mo, nakapang-asawa ka ng hindi rin Kristiyano. Diba? Kasi sabi mo, ikaw ang magbabago sa kanya. Hindi, magbabago ko yung asawa ko. Pero nagka-problema ka rin. No? Surrendering to God becomes a lifestyle of daily giving it all to Him. Araw-araw yan. Araw-araw po surrender sa Panginoon. Araw-araw natin gagawin yan. At tatawagin ko yung ating praise and worship ministry. As we say our prayer, alam niyo lang ito. Tayo tayo lang. Let's pray. This is our prayer for today. Kapatid, Lord, help me to control my life. Help me to control my life. From this moment forth, please be the captain of my ship. My ship, which is my life, Lord. Lord, I give you my heart and soul. Lord, have your way in me. Ngayong hapon, bago tayo umawit, I want you to say a little prayer for yourself. Kasi bago natin mabago nga lahat sa mundo, bago natin mapagtuunan ng mga problema natin, siyempre yung sarili muna natin. Umarap tayo sa Panginoon, humingi tayong tawad. Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Sapagkat pinangungunahan kita sa buhay ko. Akala ko kasi, Lord, yung mga bagay-bagay sa mundo na ito, yung sagot sa mga problema ko sa buhay. Akala ko kasi, Lord, yung mga nangyayari sa buhay ko, normal lang. Na talagang ganito na lang ang buhay.
Panginoon, yung hapon na ito, Panginoon, yung araw na ito. I surrender my life to you. I give you my heart and soul. Please have your way in me.